Better Saturday sa mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po dito sa Malaysia, ang mga Malaysian friends natin dito po. Better Saturday morning sa inyong lahat. Ito po, si Nico Fabian once again nandito sa programa natin. And of course, we'd like to welcome each and every one of you po. Filipinos sa Malaysia, particularly dyan po sa Sabah, ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kapatid, kaibigan, at kababayan natin dyan po sa Pilipinas, kumusta kayo po? Hope you're enjoying your weekend holidays po, Saturday and Sunday. Today is January 10 and sana po everything is running smoothly sa mga buhay natin. So today we are going to touch about one or two issues lang po dahil medyo busy tayo ngayon, no? But anyway, I will share with you some video clips, no? Especially ang celebration kahapon. Very important para sa mga Roman Catholic and devotees of the Black Nazarene po. Yesterday was a very important day for all of us, no? Especially mga devotees of Jesus the Black Nazarene. Dahil yesterday we celebrated ang Feast of the Black Nazarene po, no? And ang daming tao, ang daming tao nang attend ang translasyon or ang procession ni ang statue ni Jesus of Nazareth, Nazareth, no? From Quirino Grandstand hanggang bumalik siya po sa Quiapo Church. And alam ba ninyo po, only around this morning, dumating po ang statue, ang image ni Black Nazarene sa Quiapo. Yesterday, as early as 3:58, if I'm not mistaken, nag-umpisa po ang procession from Quirino Grandstand para sa Quiapo Church. Only this morning po dumating ang statue ni Black Nazarene sa Quiapo po. A lot of people attended, and last year, it was reported mayroon something like 8.1 million people who celebrated ang Feast of the Black Nazarene. And this year po, ang mga organizers, ang Quiapo officials po, they are very optimistic that either it will hit the 1.8 million people or more than that po this year, no? This year, nakita natin po, ang dami talaga ng mga tao, mga devotees po. And I will share with you some video clips, no? Tungkol what happened yesterday dyan po sa Quiapo o sa Quirino o sa Manila who celebrated itong, sabihin natin, celebration. Excuse me, celebration ng Black Nazarene, no? So, nandito, I will share with you po. And it's not only celebrated dyan po lang po sa Maynila. It is nationwide po celebrated. So, let me share with you po ang video clip. Video clip po tungkol portion of the celebration dyan po sa Maynila yesterday. Let's watch and listen to this. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na ang mga tao sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila para sa isa sa pinakamalaking selebrasyon ng pananampalatayang Katoliko sa Pilipinas, ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Lahat ng paa sa simbahan ang punta. Sa gitna ng masikip na kalsada, hindi alintana ni Danilo ang bigat ng bitbit na munting altar. Nakatapak, naglakad siya ng higit 10 kilometro mula Quezon City hanggang Quiapo para tuparin ang higit 3 dekada ng panata. Sa kanya po hinihingi ang pagpapatawad niya, pagpapasalamat sa mga biyaya na pinagkakaloob niya. Kung may mala na nararamdaman ko, sa ganitong edad ko, wala pa akong maintenance. Tulad ni Danilo, pagpapasalamat rin sa Jesus Nazareno ang sinadya ni Augusto na bumiyahe pa mula sa Bulacan. Kwento niya, minsan siyang nagalit sa Diyos matapos na 2 beses na malagay ang sarili sa bingit ng kamatayan. Naputol ang kanyang 2 kamay at isang paa matapos makuryente habang nagtatrabaho at tinamaan pa ng COVID-19. Sabi ko sa kanya, makita ko pa napakalaki ng
na si Nazarene mula sa kondisyon nitong dwarfism. Araw-araw, dinadala niya sa Quiapo ang apo, sakay ng wheelchair, sa paniniwalang titingin ng poon ang kanyang hiling. Sabi ng doktor, hindi raw po yung aabot ng mga pitong taon. Ay bakit naman po siya umabang buhay niya? Bakit siya nakaabot ng mag-15, 2011? Kaya nga po napapasalamat ako sa Panginoon. Hindi talaga siya pinapayaan. Walang patid ang pagdating ng mga deboto sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para dumalo at makinig sa oras-oras na misa o fiesta masses. Ayon sa simbahan, tanging mga deboto lang din ang makapagsasabi kung bakit dinadagsa sa ganitong panahon ang simbahan ng Quiapo. Walang sapat na paliwanag. Sa dinami-dami at milyong-milyong deboto, sabi ko nga, bawat isang deboto na sumasali at nakikibahagi sa traslasyon, may kani-kaniyang kwento. Sa paglubog ng araw, dalawa lamang ang tiyak. Babalik sa simbahan ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Uuwi na rin sa kanilang tahanan ang mga deboto. Baon ng pag-asang meron silang gabay at kinakapitan na mas maging mabuting tao at kapwa sa iba. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Alright, ayun po, nakita natin po portion of video clips po tungkol sa translasyon or procession kahapon from Quirino Grandstand hanggang dyan po sa, or bumalik siya po dyan sa Quiapo Church po. Ang daming tao, milyones po, who participated in the translation of Jesus of Nazarene, Black Nazarene po, no? And of course, nakita natin po na may mga tao, mga devotees po, no? Ni Black Nazarene. They believe na if you talaga kay Black Nazarene po, he will answer your prayers po, no? And hindi lang yan po mga devotees once or twice lang po. They do a lot of things the whole year round sa buhay nila po, no? Kaya nga they really support ang Black Nazarene. I for one, I'll give you a very good example po. Ako rin po, I pledge to the Jesus of the Black Nazarene po, no? Na he will be my patron, no? And as long as I live, I will make sure that I will always, whenever I go back to the Philippines, especially sa Manila po, I will make sure that I will visit the Quiapo Church. I will visit him po. Dalawang churches I used to go, ang Quiapo Church at saka ang Baclaran, si Mama Mary po. So, maganda po kung may devotion tayo. Ha? Kaya sa akin ay mayroon ako devotion sa Black Nazarene, which I believe na prayers will always be answered. It might take time, but definitely it will be answered. No? Nandyan siya palagi sa akin po. No? Kaya nga mayroon pong devotion. Na also doon po sa Baclaran Church, si Mama Mary po, no? Virgin Mary, I also made a pledge, a promise, that every time I go to Philippines, I'm going to visit itong Baclaran Church. And never miss ako po dyan, no? Never miss ako dyan. It's not funny to say, but that is the truth po. That's how I believe, no? Ang devotion ko po kay Mama Mary at saka kay Jesus of Nazarene. Huh? Alright. During the celebration yesterday, every hour may mass dyan po sa Quiapo Church. And one of the masses, no? Sa Misa Mayor, no? Misa Mayor, which was officiated by Balanga Bishop, si Rufino Sescon Jr. During his homily po, or ang sermonya po, he touched on the problem of corruption dyan po sa Pilipinas. Ang attitude ng mga politicians, especially those involved, na they don't want to step down po, despite knowing the fact that they did very, very big thing to the Filipinos po. No?
they don't accept it po. Kaya nga sabi nila sa misa po, sobra na, tama na, mahiya naman kayo. Ito ang sermon or homily, part of the homily made by Bishop Rufino Sescon during the Misa Mayor yesterday po dyan sa Quiapo. Let me share with you a portion of ang homily ni Bishop Rufino Sescon. Nandito po, let's watch and listen to this. Ng kusa, alang at maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa, alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at pistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Alright, yun po, narinig natin ang a portion of the sermon or homily of Bishop Rufino Sescon Jr. po during the Misa Mayor yesterday dyan po sa Quiapo. And yes, whether we like it or not po, totoo yan po. No? Ang mga Filipinos, especially during such celebration as the Black Nazarene, Feast of Black Nazarene po, 100% po incluido yan po ang corruption problem sa Pilipinas po, no? And I am sure also na mga Filipinos po in their own ways while attending the mass dyan po sa Quiapo po, they agree when they heard ang advice, ang sigaw ni Bishop Rufino Sescon Jr. po during the Misa Mayor. Sana lang po ang mensahe, ang sigaw ng mga devotees of Black Nazarene po will not fall on the deaf ears po. Yung mga involved sa corruption po. Yung mga politicians, na they know for a fact that they are guilty, yet they don't want to step down because of greediness. Because they want more power. Bahala na po, konsensya, bahala na po, basta ang buhay nila po okay lang. Ang buhay nila, ang buhay ng pamilya nila po, okay lang, no matter how I gain itong material things. If I got it from at the expense of other people, nahirapan ibang tao po, walang pakialam yun mga tao. Yet, they heard po ang sigaw ng mga tao po, ibaba na kayo. Sobra na, tama na. Mahiya naman kayo. But, hanggang ngayon po, wala pa. In fact, they continue. This is how we feel. Ako mismo po, I can say, this is how I feel. Instead of being honest to themselves and repenting, may repentance na po. Hindi po. For them, they don't care. I'm sorry to say this. To whom it may concern. For them, they don't care. Basta okay lang ang buhay ko, okay lang ang buhay ng pamilya ko po, I don't care. I'm not going to step down. The only time I will leave my position is when I die. Kung bukas mamatay ako, then what to do? Ganon na lang po. But they never think of other people po.
No? Yet they say they are proud Filipinos. They are God-fearing people. Sa totoo po, lahat kalokohan yun. Tama na, sobra na. No? Palitan na, mahiya naman sana kayo po. Sana you will realize na ang dami mga Filipinos are suffering because of you people. Because of you people, we are suffering. Because of your greediness for material things, we are suffering. Makonsensya naman sana kayo po. Anyway, we will leave it to Jesus of Black Nazarene. Included ito sa prayers namin. Kay Black Nazarene, included ito ang mga aspirations namin po sa prayers namin sa Panginoon. And God, we know, I know, we will always answer our prayers po. And He will protect us. Protect ang mga Filipinos, protect ang bayan natin po. And those who are guilty, you have to face judgment po in the eyes of our Almighty God. Sana lang po habang maaga pa po, you repent na po. You repent. Para at least, okay din po, no? Okay din ang buhay ninyo, ang buhay ng pamilya ninyo po. How can you swallow the idea of your feeding ang pamilya ninyo po galing sa ibang tao, hindi in your own strength. You pretend that you love Filipinos, your brothers and sisters, pero sa totoo po, wala. You're greedy, corrupt, and sana lang po, you will be punished. Yan na po ang prayer ko sa mga magnanakaw. Alright. So, okay. Mayroon din tayo ngayon po ang sabihin natin another advice coming from isang pari pa rin po. Isang pari pa rin po. Brief lang ito, isang pari. No? Let's watch and listen to this. Maganda din mga ngayon na may bishop tayo, may ordinaryong pari. Pero hindi ito kagaya ni Father Flavi Villanueva. Ibang preaching ni Flavi Villanueva. Anyway, nandito po. Let's watch and listen to this. What's the point? If you gain the whole world and you lose your soul. Magaling ka nga sa pera. Wise ka. Galing mo. Mayaman ka. Pero magnanakaw ka. Think about it. Is it worth it all? What's the point? If you gain the whole world and you lose your soul. Magaling ka nga sa pera. Wise ka. Galing mo. Mayaman ka. Pero magnanakaw ka. Think about it. Is it worth it all? Alright. Yan po. Wise ka, magaling ka po. Dami kang pera. But magnanakaw ka. Magnanakaw ka. So is it worthwhile? When you die, you will not bring your money. Remember that. Just be humble, honest, do your things according to the law of the land, according to the laws of our Creator. Yun na po. Tama na po. See? Sana, I'm praying na itong mga tao involved sa corruption natin po and the reason behind why we Filipinos, ordinaryong Filipinos, mga mahirap, we are suffering po. Sana they will listen ang boses ng masa and they will realize na enough is enough. Tama na yan. Alright? Okay, next video clip mayroon tayo dito po, and this time around po, I just want to share with you, no? I want to share with you
itong video clip regarding kay General Romeo Porquit, no? Remember, yesterday, I came out with my blogging and announcing that mayroon na po si Professor David Michael San Juan already announced that ongoing or planning are on the way for another big rally to be held next month po, February 25th. No? That will be in collaboration with the anniversary of People's Power, February 25th po, no? So, ito po, no? I will share with you ang video clip that I managed to prepare para sa inyo po ang statement made by retired General ito po, no? Retired General Romeo Porquit, no? And let's watch and listen to this po. Maganda din po, no? At least you will have an idea of what is really happening dyan po sa Maynila, especially ang mga rallies dyan po. Mga rallies dyan sa Pilipinas. And nandito, hold on ha. Ano ba yan? 317. Asan na yung 317? Andito po. Ang panawagan ni General Romeo sa mga men in uniform. My fellow cavaliers, brothers and sisters in the long gray line, hear this, not with your rank, but with your conscience. Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government, robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many good men and women choose to remain silent. But we, PMA graduates, were not raised to be silent. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We soar an honor code that says, we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow cavaliers, this is the moment when the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak up. Let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge. A challenge that we all know only a true cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
Alright, yun po, narinig tayo ang retired general, very active sa mga rallies po since last year hanggang ngayon po, no? And is now calling ang mga cavaliers na po, ang mga colleagues na po, comrade na po, during the time when he was still a soldier, no? And he's calling for, ito na po, stick with the Constitution po and not to somebody, no? Yun po ang importante. Since mayroon tayong call for the uniform men, mayroon din dito po, they call it the conscience call po sa mga publiko, sa mga ordinaryong tao. Let's watch and listen kay Ka Eric, ang appeal niya po sa mga Filipinos. Appeal niya sa mga Filipinos. Let's watch and listen to this. Nandito po. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mga ngamgam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali po ang lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutil and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at tinambong na kayamanan. Alright, yun po, narinig natin ng call ni Ka Eric po, no? Sa mga men in uniforms at saka lahat mga Filipinas po. Kailangan na kailangan po, no? He described it as conscience call po because of what is happening ngayon dyan sa Pilipinas, no? Dyan sa Pilipinas. Kami din dito sa Malaysia. Mga Filipino community sa Malaysia po, we support ang call of Ka Eric, ang call ni retired General Romeo Porquit, and iba-iba pa. Those who are fighting for our rights, we want to end up itong corruption na problema natin sa Pilipinas, which is really affecting ang daily life ng mga Filipinos, really affecting ang image ng bayan natin po, ang pangalan ng Pilipinas, ang pangalan ng mga Filipinos po,
really effective because of these greedy people. Because of these greedy people po. So yun, that's the reason why I decided to show with you po itong mga calls made by retired General Romeo, and of course si Ka Eric, no? Very active ito po when it comes to fighting for the rights of the ordinary Filipinos. Alright, before I will conclude itong programa natin for Saturday, January 10, now a lot of people were talking about what is happening to Senator Bato de la Rosa. Since last year, he never attended sessions po, Senate sessions. Until today po, missing. Nobody knows where he is. And is it possible that the Senate President can take disciplinary action against Senator Bato de la Rosa? Now, nandito po, let's watch and listen to the statement response during an interview with Senate President Vicente Soto po just recently. Let's watch and listen to this. Hold on, saan na yan? Okay, nandito po. Let's watch and listen to this. 141 po. Let's watch and listen to this. Maaari raw ipaaresto ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago dahil sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero sabi ni Senate President Vicente Soto, maaari lang itong gawin kung may importanteng issue o panukalang batas na kailangang pagbotohan at kulang ang kanilang numero. Inihalimbawa ni Soto ang nangyari noon kay dating Senator Ramon Revilla Jr. na ipinahabol sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ng Senado at pinagsabihang arestuhin kung hindi babalik sa Senado para bumoto. Hindi lang anya ito magagawa kung ang isang senador ay nasa abroad. Pag-amin naman ni Soto, hanggang ngayon wala pa silang komunikasyon kay De La Rosa. Ilang beses niya na daw itong tinext noong nakaraang taon para kumustahin at itanong ang desisyon sa may nawakang komite, pero wala siyang natanggap na anumang reply. Tanging asawaan niya nito na si Nancy De La Rosa ang nakakausap niya bilang miyembro ng Senate spouses, pero wala silang balita tungkol sa senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Soto. Only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or may kakapusin or susobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Mayroong ganun. Alright, yan po, narinig natin unless mayroon importante votation po, no? Only ang Senate na pwede to arrest and call or make sure that this senator be present, no? Be present kung may importanteng issue that they have to vote, no? And ang voto niya is plays a very important role. So, ibig sabihin po, ang absence ni Senator Bato de la Rosa sa Senado po, every time may session, no? The Senate, the President cannot do anything. As long as ang opisina ng Senador is still functioning. Which, until now po, ang mga staff ni Senator Bato de la Rosa is carrying out their duties and obligations po. Except that, si Senator Bato, hindi natin alam ang location niya po. For obvious reason. Dahil ito si Musman Remulla, announced earlier last year, sabi niya po na he saw ang warrant of arrest coming from ICC kay Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa is taking precautionary measures because he doesn't want that what happened to Tatay Digong will be repeated, no? Be it to him or to any other Filipino po, no? Which is wrong what the Marcos administration did. They handed over the custody of Tatay Digong dyan po sa International Criminal Court
For them, they said it is a surrender, but for the Duterte camp, we say it, or they say it, it was a kidnapping po because there are some human rights violation of Tatay Digong, especially not only him as a Filipino, but also a former president of the country. Kaya nga, galit na galit po ang mga Pilipino. And mas lalo na galit ngayon po dahil nothing is happening sa Pilipinas po under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala talaga po, no? Wala talaga po. Empty promises na lang. Anyway, okay, my last video clip that I want to share with you po is about Jessica Soho, wherein she interviewed itong very aggressive young congressman po and down to earth when it comes to fighting corruption po, no? Si Congressman De Vista. Let's watch and listen to this. Watch and listen to this po. Simple lang ang mga answers niya po. And straight to the point, honest. He's very honest. And, nasaan na yun, ha? Hold on po. Saan na yun? During the inauguration or Alam niyo, ma'am, connected to Solar Philippines. Nakalkal nila yung mga video mo na nandun si Duterte during the inauguration or alam niyo, ma'am, connected to Solar Philippines. yung ikinalulungkot ko, if I can just express this opinion for the first time. Yeah. 90% naman ng mga nasa kongreso ngayon, 6 years ago ay DDS din eh. Di ba? Kaya, ikinalulungkot ko actually na parang ganun ang politika sa Pilipinas na yung mga dating nasa kongreso ng GMA time, tapos Pinoy time, tapos PRRD time, tapos ngayon PBBM time ay palipat-lipat na lang po ng partido. At actually, saludo po ako sa mga miyembro ng minority sa kongreso ngayon na may kaninindigan sila sa kanilang mga ipinaglalaban at hindi lang po sila palipat-lipat ng partido. Kaya ako natanong yun kasi there's this picture of you and your mother na nasa Dolomite Beach kayo. A few months back, your mother was hitting the Dolomite Beach na environment, violation yun, etc. Unang lumabas pa statement ng nanay ko sa Dolomite, sinabi ko sa kanya, bakit ka pa nag-comment dyan? Sabi niya, hindi, nag-interview ako ng mahaba, tapos isang tanong, yun ang kanyang sagot. Pero biglang nag-viral sa social media dahil parang yung iba kasi mga pinag-usapan ng nanay ko, hindi masyadong makagat sa social media. Pero yun yung kumalat pa. At sabi ko, ma'am, dapat naman clarify mo na hindi ka naman against sa Dolomite. Kaya it's a reaction to a previous comment she made na nag-viral. Alright, yan po. Narinig natin si Congressman Leviste. Leandro Leviste. And now very popular dyan po sa Pilipinas. Young congressman and honest, down to earth, and sincere in carrying out his duty as a responsible congressman. No? Not only for his constituency dyan po sa Batangas, but also para sa lahat ng mga Filipinos po. Lastly, last na ito po. Nakita natin mga video clips ni Mon Tulfo po. Supportive talaga siya kay Marcos or BBM. And nagiging controversial ito po si Mon Tulfo, no? Ang mga kapatid niya po, dalawa ng kapatid niya po nasa Senado, no? And he's the eldest sa pamilya ng mga Tulfo. Mon, si Ben, si Rafi, and si Erwin, at saka mayroon pa isang babae. Anyway, let's watch and listen to this po, ang mga revelations during ang interview with Mon Tulfo po. Let's watch and listen to this. Takbo dahil si BBM, maganda yung kanyang layunin. Akala ko nga magiging takbo dahil gusto niyang isalba yung pangalan nila. Pero tamad naman. At ang nagpapatakbo ng gobyerno parang si FL,
At nakakalungkot pag gano'n, no? Na naiisip ka ng tao na maging tamad. Sana hindi naman totoo. Mukha naman nagtatrabaho. Mukhang nakikita naman natin gumagalaw siya. Sa tingin nyo, ikaw hindi. Kitang-kita yung pagiging tamad niya. Alam mo, mayroong isang sinabi sa akin si Amy, Senator Amy noon. May bagyo, malakas ang bagyo dito sa Maynila. Andoon siya sa Ilocos kumakain. Wala man lang, without any care in the world, parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunang raw siya, nung pamangkin niya, yung anak ni Amy, sabi, bakit kaya ganon si Uncle? Yung Maynila, talagang binabayo na ng bagyo, pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. Kung totoo ang kwento, double trouble tayo kasi apathetic na Pilipino, apathetic pa liderato, kalabuso. Parang ganun. Seryoso usapan din, no? Hindi pwede maging tamad kung presidente ka. Ang parang tumakbo lang yan para mag-iiba posisyon at hindi responsibilidad. Tamad. Yan lang talagang napansin ko at napansin ng maraming tao. Parang walang ginagawa. Yun lang, at saka nakikita mo naman mas maganda pa sa kanya, mas gusto pa niyang magbiyahe kaysa sa mamalagi dito at tingnan yung kapakanan ng bayan. Sana gumalaw na siya. Ginoong Pangulo, tamad ka. Sana ngayon ay maging masipag ka na para hindi ka masipag. Alright, yun po ang ang salita ni Montulfo. Montulfo po. Tamad daw po ang presidente. Do you agree with the observation of Montulfo? No? Tamad daw po ang presidente. Kaya nga, he is calling the president na to stop being tamad, no? Lazy, and do his job properly ngayon po so that he won't be, sabihin natin, removed from the position as a president of the Philippines po. Ganon po. So, siguro hanggang dito na lang ang programa natin ngayon. And I will touch issues, important issues po. Diyan po sa Pilipinas, that includes ang translasyon, ang advices ng mga pari natin, ang bishop natin, si Montulfo, si Leviste, Congressman Leviste, and yun mga issues po. And let's continue. I will continue to monitor ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas, and I'll make sure that once there is any updates, very important updates po, I might not be able to give you the breaking news po, but definitely, kayo dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, mga kababayan ko dito sa Malaysia, mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo, and sa Malaysia, ang mga kababayan ko po, especially dyan po sa Sabah, Kota Kinabalu, I'll make sure that you will be properly informed. So, ingat lang tayo. Enjoy our weekend. Saturday and tomorrow is Sunday. Enjoy lang tayo po. And make sure that everything is will be running smoothly po as we end ang week. And let's hope for a prosperous, problem-free week. Problem-free week po. This coming week. So with this, Sinico Fabian would once again like to say, thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all.